Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ako po'y nagbabalik, si Brother Joe, sa Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Meron akong quick chapter here and verses ng Bible sa Luke chapter 13, sa verse 1 hanggang sa verse 5 sa New King James Version. Ang sabi rito, there were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Sa Luke chapter 13 verse 1 hanggang 5. Merong lumapit sa Panginoon, nagsabi, parang nagbalita. Meron siya tinatawag na, yung nagbalita merong raw information or second-hand information or possibly na nakita niya na first-hand ang nangyari. Subalit, alam ni Jesus Christ yung mga pangyayari na yon. Nangyari yon sa time and years na habang nagmi-ministry siya. Kaya sabi, merong mga nandong tao at sinabi sa kanya na, alam mo ba na yung mga Galileans, yung mga dugo nila ay hinalo ni Pontius Pilate sa mga sacrifices nila? Remember, si Jesus Christ, ang tawag sa kanya ay Jesus of Nazareth from Galilee. So, Galilean siya. Itong mga nagtanong na to, may pagka-sarcastic to. Maaring tinatakot nila ang Panginoon. Oy, Galileans ka. Mainit ang dugo ni Pontius Pilate sa mga taga-Galilee. Kasi mga notorious sa mga tao ron sa Galilee. Historically, mga notorious talaga. Kaya nga sabi, walang mabuting bagay na nanggagaling sa Galilee, sabi ng ibang mga alagad na mga tinawag niya. Tulad ni Philip o kung sino may alagad na pinagsabi ng Panginoon noon. Kaya dito ay binanggit nila sa Panginoon. Pero very interesting ito kasi bihira lang ang nakakapagbasa ng ganito. Ano ba ang kahulugan nito? Ito ba ay tinatawag na historical? May face value ba to at historical na nangyari? Tandaan nyo, kapag ang isang source ay outside doon sa Bible at kinonfirm ang tinatawag na historical figures o tao mismo na nasa Bible, did you know that's enough evidence na ang Bible ay totoo at ang mga binanggit doon ay nag-exist? That's 100% true. Parang ganito yan. Sa husgado, halimbawa, kinakailangan pa ba na patunayan ng isang babae sa kasong rape na kailangan pa ba ng merong witness doon? Hindi kailangan. Sapagkat yung babae, siya na rin yung victim tsaka witness. Kaya yung babae, kapag nag-report siya na merong ng abuso sa kanya, automatic yun na siya na rin yung complainant at witness. Hindi na kinakailangan pa na makita ng ibang tao kasi ang kasong rape ay nagaganap yan sa isang lugar na walang nakakakita ng mga tao. Kung may makakita,
ayun ay magiging tinatawag na witness laban sa taong gumawa ng kalapastanganan. So dito, sinabi ng mga alagad o yung mga sumusunod sa kanya na binalitaan siya na yung mga Galileans ipinapatay ni Pontius Pilate at hinalo dun sa sacrifice nila. Dun sa Jerusalem nangyari yun. Sumagot si Jesus Christ, "Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things?" Sa inaakala nyo ba na mas makasalanan itong mga Galileans na to na ipinapatay ni Pontius Pilate at hinalo yung dugo nila sa offering? Sa palagay nyo ba mas makasalanan pa sila kaysa sa ibang mga Galileans? He said, "No. I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish." Ang pinag-uusapan dito yung mapuksa, ma-perish. Hindi sa katulad ng kapamaraanan na ito. Hindi sa katulad ng kapamaraanan na nangyari doon sa mga Galileans. At verse 4, eto, alam ng Panginoon yung nangyari dito. Another one. "Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish." Tingnan nyo to. Meron din 18 katao na nabagsakan ng tower sa Siloam. Doon din yun sa Jerusalem doon. At yung mga tao na yun, na 18, ay mga nanggugulo yun. Recorded yun sa history. Nabagsakan sila ngayon ng tower. Akala nyo ba na mas makasalanan sila kaysa sa iba? Sa mga nakatira doon sa Jerusalem, nakala nyo sila yung mas makasalanan? No. He said no. Unless, ang sabi rito, unless you repent, you will all likewise perish. Mapuksa. Alam nyo, kaya maraming mga Pilipino ay madaling mainganyo sa ibang preacher na talagang manloloko. Kasi kapag hindi tayo nag-search, tsaka hindi tayo sigurista ako, naniniguro ko. Bago ko paniwalaan ng isang bagay, I have to search for the truth. Yung anong pangyayari. Just like investigating kung merong factual na mga evidence doon, saka lang ako susunod at maniniwala at gagawing isang batayan yun. Kapag kayo ay naniwala sa isang tao, especially pinagkatiwala niya yung kaluluwa ninyo dun sa isang tao na nagsasalita at ginagamit ang Biblia, it's just like too good to be true. You have to stop listening and you have to research. You have to search for the answer. Kasi yung kaluluwa na ninyo ang nakataya dyan. Tingnan nyo ako. Ako ba nababagabag ako sa nagkalat ng religion sa mundo? Hindi. Because I know for the fact na ang Bible, ang nangyari dito ay historically proven. There's like tons of evidences until now na nakukuha ang mga archaeologists at ang mga nagse-search ng mga evidences. Isa sa mga evidence na isinulat na makikita natin na si Kristo ay totoong
nag-exist ay ang isinulat ni Flavius Josephus, ang Antiquities of the Jews, sa Book 18 sa Chapter 3. Si Flavius Josephus ay nabuhay o ipinanganak noong 37 AD. So, ilang taon lang matapos ang Panginoon ay bumalik sa kalangitan at umupo sa kanang kamay ng Diyos, sa trono ng Diyos, ay siya'y pinanganak. Si Flavius Josephus, o sa Hebrew name niya ay Yosef ben Matityahu, ay ipinanganak sa isang aristocratic priestly family sa Jerusalem, at ang kanyang ninuno ay si Matias, at siya ay naging isang historian. Naging kilalang historian siya, maging sa lugar ng Greece, maging sa Rome, sapagkat si Titus na nagwasak sa Jerusalem, sa templo ng Jerusalem noong 70 AD, ay malapit o matalik na kaibigan ni Flavius Josephus. Si Flavius Josephus ay namatay noong 100 AD, at yung mga recorded na mga events kahit doon sa Rome ay nakasulat. Maging sa Greece, sa mga library nila. Si Josephus, dinescribe niya yung description ni Jesus Christ sa inilagay niya na merong Jesucristo na nag-exist. Same Jesus Christ na alam natin na siya ay naparito sa mundo. Sinabi niya sa chapter 3, sa mga paragraph na sumunod, sa 3, ang sabi rito, "Now there was about this time Jesus a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, that those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as a divine prophet had foretold these and 10,000 other wonderful things concerning him, and the tribe of Christian, so named from him, are not extinct at this day." Kilala niya si Jesus Christ. Nag-research siya ng gusto kasi ang kanyang mission ay makagawa siya ng history na maisusulat niya sa libro o sa mga books about the history ng Jerusalem, history ng Israel, ng Rome, ng paligid doon, marami pa. So, nag-aral siya ng mga tinatawag na about history, mataas ang pinag-aralan niya. At siya ay bihasa siya sa Hebrew, sa Greek, at sa Latin. So dito, binanggit niya na merong Jesus Christ na nag-exist, na ang mga alagad niya ay marami na nanggaling sa mga Jewish religion at sa mga Gentile religion. Sila ay nagpasakop sa Panginoon at sinamba nila ang Panginoon sa Kristo, at sinabi rito, yung binasa natin, na he was the Christ according to Josephus. Although hindi siya Christian, because yung ginagawa niya, yung correspondence na ginagawa niya ay ito ay historical books na ginagawa niya. So
So sinabi niya, he was the Christ. And when Pilate, at the suggestion of principal men amongst us, had condemned him to the cross. So merong crucifixion, binanggit din si Pontius Pilate. So ito ay isang patunay lamang na si Jesus Christ ay nag-exist. Is like, ang tawag rito ay, kung makikita natin sa mga kasaysayan ng mga libro, ng mga historical books, si Jesus Christ ay hindi lang naka-footnote, kundi siya yung pinaka-focus ng historical events na nangyari. Meron akong babasahin dito sa inyo. According sa Joshua chapter 24 verse 15, Joshua said to the people, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites." Si Joshua, alam natin na siya ang kanang kamay ni Moses at siya ang military leader. Si Joshua, son of Nun, ay nagbigay ng dalawang pipiliin lamang ng mga Israelites. Just like repent or perish. Ang sabi rito, "And if it seem evil to you to serve the Lord God Almighty, Yahweh, kung sa palagay ninyo ay hindi ka nais-nais maglingkod sa tunay na Diyos, mamili kayo sa mga sarili ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Maaring ang mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno na pinaglilingkuran doon sa kabilang ilog." Yung tinatawag na Euphrates River, yon Babylon. Sino yung mga Diyos-Diyosan ng Babylonia noon na kahit si Abraham ay naging kabahagi ng maling pagsamba na yon? Si Enki, si Enlil, at si Anu. Yun ang mga kinikilala nilang Diyos-Diyosan on the other side of the river. Tulad ng isang kanta, di ba? By the river of Babylon, where we sat down. Yung kanta ng group, musical group na Bonnie M. By the river of Babylon. Ayun ang binabanggit na Babylon. Yung rivers doon na nagsanga-sanga. Yung mga Diyos-Diyosan doon ay mga false gods. Ang sabi ni Joshua, kung inang sasambahin ninyo at kayo naman, at kung ang sasambahin din ninyo ay ang mga Diyos-Diyosan ng mga Amorites. Sino ang Diyos-Diyosan ng mga Amorites? Sila ay si Moloch tsaka si Amuru. Ang mga Amorites, tandaan ninyo, sila ay mga remnants ng mga giants. Kaya inubos sila ni Moses, inubos sila ni Joshua, at ng mga Israelites nung panahon na yon. According to Proverbs chapter 28 verse 13, "He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsake them will have mercy." Malinaw rito na you either repent or perish. Yung binasa natin sa Luke chapter 13 verse 1 hanggang 5, ang sagot natin ay dapat kung yes ay yes at kung no ay no. Do you want Jesus Christ na maging Savior mo? Either yung magiging sagot mo ay yes or no.
Ang sabi ng Biblia, yung question ni Jesus Christ, repent or perish. Ngayon, para sa akin, bakit tayong mga generation na naririto ay dapat si Jesucristo ang gawin nating tagapagligtas natin? Nandun na tayo sa topic na yon na repent or perish. I would rather repent sa Panginoon Jesucristo dahil si Jesucristo ay ang tunay na mana. M-A-N-N-A. Ibig sabihin, bread from heaven. Jesus said in John chapter 6 verse 32, listen to this. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Sinabi ni Jesus Christ, yung mana na kinakain ng mga ninuno ninyo doon sa desert, sa Book of Exodus, ang sabi ay hindi yan nanggaling o bigay ni Moses. Hindi. Alam niyo yung mana, maaga pa lang, kasama ng hamog, babagsak doon sa disyerto. Pag bumagsak yon, alam niyo parang bigas ang kulay nun, maputi. Parang coriander seed. Parang yung pinipig. Maputi pa ron. Tapos kukunin nila ng kamay nila, ilalagay sa lalagyan. Yung lalagyan nila, yun lang ang dala nila, hindi na sila pwedeng bumalik pa, balik ng balik. Kasi doon pa lang, sabi ng Biblia, yung sinalok ng kamay nila, nilagay sa lalagyan sa mga banga o sa mga balat ng animals na ginawa nilang bag, ay hindi nauubos at hindi nasisira. Tignan niyo yun. Ayun ang himala ng Diyos sa kanila eh. Ngayon kung isang tao greedy, nag-hoard ng marami, anong sabi? Nabubulok yung kinuha nila kasi nga, greedy sila. So kapag ikaw may contentment ka, yung sisidlan ng pagkain mo na nilagyan mo yung mana ro na galing sa langit doon sa desert na yon, sa Exodus, ay nananatili doon. Kahit kumain ka ng kumain, meron pa rin laman. Subalit may mga tao sa panahon na yun ay suga pa sa pagkain. Hindi na kontento sa isa, ibig sabihin, kumbaga sa panahon natin talaga ng hoarders, nang-hoard ng pagkain. Pag uwi nila sa bahay nila, yung pagkain nila na yan, kinabukasan, inuuod na, at nabubulok na. Bakit? Kasi God doesn't tolerate yung mga wrongdoings na ganon, na kasakiman. Gusto nila na makalamang sa kapwa. Ganyan ang nangyayari kapag ang Pilipino ay gustong manlamang sa kapwa. Yung mga political leaders at kung sino mang business leaders, anong mangyayari? Although, hindi mana o hindi pagkain yung hinuhoard nila sa mga ibang bagay. And then, calamities are keep coming in to the Philippines. At yung mga utak na mga greedy na tao na yon ay bulok na. Hindi sila ngayon makakapag-isip kung paano magiging tamang gawin para ang dumarating na mga bagyo ay hindi mag-cause ng baha. At ang mga dumarating na pagputok ng volcanoes o lindol ay hindi makapinsala. Anong ginagawa nila? Nothing. Kaya ang Pilipinas ay nabubulok at patuloy na nabubulok hanggang sa rotten na at mahina, wala ng foundation, and then here comes the chopstick nations. Alam niyo yung chopstick nations, right? Yung mga gumagamit ng mga chopstick na bansa, yung eyes nila ay nakatutok na sa Pilipinas para i-conquer at sakupin. Akala ninyo yung Taiwan ay kaibigan din ng Philippines yun na chopsticks nation? No. When Taiwan become an independent country, they will claim the farther
northern part of the Philippines. Another problem na naman yan sa Philippine government kasi we don't have weapons, we don't have anything for our survival. Wala kasi ninakaw na ng mga nasa politiko, ninakaw na ng mga korap na tao. Nagpapapasok sila ng mga bogus na businessman from China, at pagkatapos hindi nagbabayad ng tax. Pagkatapos yung mga Pilipinong mukhang pera, mga politician from Senate, Congress, Mayor, yung mga yan, maliliit na mga barangay official, sasapalan lang yan ng lagay pera para baluktutin ang batas ng Pilipinas. At mangyayari ngayon, yung mga Pilipinong pangkaraniwan ang nadidisplace. At sila ngayon ang napipilitan na maging alipin sa ibang bansa, tagahugas ng inodoro, tagahugas ng mga matatanda, yung mga mababahong puwet nila. Pinapalaki ang sariling anak ng ibang mga lahi ng tao, yung mga banyaga, samantalang yung mga anak nila hindi maasikaso sa Pilipinas. Sila yung mga napapariwara kasi nga, kayong mga Pilipino, you have to use your mind. You have to use your tunay na karunungan from God na wag niyong iboboto ang mga taong ito na alam nyo na meron ng ginawang kasamaan sa Pilipinas. May bad records. Nagiging senador pa na kapag nakaw na ng bilyon-bilyong piso, binoboto nyo pa. What's next? Don't blame God. Don't blame America. Don't blame the coming, yung mga government na darating. Blame yourself, Filipinos. Dahil sa isang tinuping pera na 500 piso, ipagpapalit ninyo ang buong kabuhayan at future ng mga anak ninyo dahil nabili ang mga boto ninyo. Nabili kayo. Now, look at anong nangyayari sa Pilipinas. Di ba nga may mga ibang tao na they wanna fight for the Philippines kapag nagkaroon ng gera. Ito, yung mga nagsasabi nito, galing ng nasa mga Canada, US, tsaka Europe, kahit Australia. Pero anong nasabi nila? Teka, bakit ako makikipaglaban ng patayan para ipagtanggol ang Pilipinas? Samantalang yung mga korap na leader na politikong Pilipino, sila naman yung mag-aalis ng Pilipinas para magtago sa safe na lugar. At dala-dala nila yung mga nanakaw nila. Think about that. Sa palagay ba natin na ganun na lang papasok ang Amerika sa labanan? Mamamatay ang mga kabataan ng Amerika? Papayag ba yung mga magulang nila na mamatay ang mga anak nila para sa Pilipinas? Gayong alam nila ang gobyerno o mga politikong Pilipino ay mga magnanakaw at korap. That's true. Yung mga nasa enforcement, law enforcement, korap. Yung nasa judiciary, nababayaran, korap. Sino ang pinakakawawa rito? Kayong mga pangkaraniwang Pilipino. Pinapayagan nila yung mga Chinese businessman kahit mandaya sa mga taxes na magpatuloy sa business. Mabayaran lang sila ng lagay. Yung inspection, ipapasa na nila. Samantalang yung mga Pilipino na nagtitinda lamang ng sari-sari store, ang daming requirements na ginagawa sa kanila. Tapos hindi pa patutuloyin. Yung mga Pilipinong gusto mag-start ng negosyo sa pamamagitan ng mga buy and sell o pagkain, ang dami pang mga ginagawa nila na pag-i-inspect daw. Pero kung wala kang ilalagay, hindi ka pwede magpatuloy. Yan ang kalakaran. Now, remember this, Jesus said, na wag daw nating gawin na palusot ang kasamaan ng ginawa ng iba.
Kaya sabi niya, kapag kayo nakabalita kayo ng mga, uy, merong nangyari sa isang tao dahil siya ay masama. No, hindi yun. Kung ang Diyos ay binagsak niyang kahatulan niya sa isang tao dahil sa kanyang kasamaan, kayo man din ay babagsakan ng Diyos ng kahatulan niya. Jesus answered and sabi, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Halimbawa, yung mga issue ngayon. Babaguhin ko. And Jesus answered and said to them, do you suppose that these Apollo Kibuloy were worse sinner than all other gospel preachers na nangongolekta ng tithes and offering at yung mga ibang religious leader na mayroong napakalalaking mga ginagawang abuluyan, panghingi sa tao? Because they suffered such things, do you suppose that these, halimbawa Kibuloy, were worse sinner than all other gospel preachers? Because he suffered such thing, yung nahuli siya at nakasuhan? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish just like him. Listen to this, mga preachers. Lagi ko sinasabi to. Mag-rethink kayo. Alam niyo yan. Never in the Bible that Jesus Christ thought ang tithes and offering. No any existing evidences na si Jesus Christ ay nagturo ng tithes and offering at nagpayaman o ang mga alagad niya ay nagturo at nagpayaman. Wala. This is the right time. Ang paglilingkod sa Diyos ay tunay na sagradong pagtawag. Kung maglilingkod ka sa Diyos, kayo mga pastor at preacher na nangangaral, kung maglilingkod kayo sa Diyos at ang inaasahan nyo kung magkano kikitain ninyo sa pagngangaral ninyo, sa pagpipreach ninyo, ay worse din kayo kaysa kay Kibuloy na tinatawan-tawanan nyo ngayon. You will perish too. Kayo mga Pilipino, ganito yan. Kasi, kapag kayo'y nagbibigay ng tithes and offering na wala naman sa Bible, unbiblical, hindi tinuro ni Jesus Christ, kung tinuro man ng ibang mga prophets yun, o sino mang sa Malakay chapter 3 na tinuro yun, ayun ay sa mga Hudyo na ginagawa ng Sanhedrin. Subalit, tinuligsa ng Panginoon yung ginagawa ng mga Pharisees sa Sanhedrin tulad ng pangongolekta ng tithes ng mga kumim and tumim, yung mga halaman nila, mga mint, at nineneglect ng mga Pharisees yung mga magulang ng mga nagbibigay ng tithes sa kanila sapagkat sinasabi, wag niyong bigayan sa mga magulang niyo, unahin niyo muna ang templo ng Diyos. Kayo'y nagkakasala. At sabi, and you will likewise perish. Kayo mga preacher, tandaan niyo yan. Kaya kayo nagpunta ng Bible school, ay para mag-preach ba? Hindi. Para kung paano mag-govern ng isang church at kung paano yung pera ay pumasok, anong flow ng money kung papasok, kung paano gagawin, kung paano magkakaroon ng, alam nyo, parang business, yung mga kinakalculate like that. Kasi nga, ganyan kayo. Malayong malayo na ang Christianity sa first century Christian na Judeo-Christian. Sila ay hindi nagpayaman. Wala silang building. Because Jesus Christ told them na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templo o buildings o simbahan na ginawa ng mga kamay ng tao. Kaya nagtitipon sila saan? Nagtitipon sila sa mga open spaces at sa mga bahay-bahay lang nila
Nangihingi ba ng tithes and offering? Wala. Walang binanggit doon. They're all praising the Lord with gladness at yung mga himala dumarating sa bawat tao, lalo na yung mga may sakit at karamdaman. Pero yung mga preacher ngayon, there will come a time, your body will gonna float sa mga matitinding baha. You gonna die na kahindik-hindik na kamatayan. Akala ninyo na dahil yung mga namamatay na makasalanan, namamatay sa aksidente sa motorsiklo dahil sila'y makasalanan, you will all likewise perish. Lalo na, pinapractice ninyo ang mga itinuro ni Satanas na hindi naman itinuro-turo sa Biblia. Kapag hindi tinuro ni Jesus Christ, tandaan ninyo, at tinuturo ng mga preacher na to, kung sino man preacher, kahit sino man sila, nagdadala ng Biblia at nangangaral, tinuturo ang patungkol sa pananalapi, pangongolekta ng mga bagay na yan, you are worse than these sinners na napahamak na nung una. Si Jesus Christ, tandaan ninyo, sinabi ng Biblia na siya ang tinapay ng buhay. Ang sabi niya rito sa John 6:32 na Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Verse 33, for the bread of God is he who comes down from heaven and give life to the world. Ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Si Kristo ang tunay na tinapay ng buhay na nagmula sa kalangitan. At verse 35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Ito ang tunay na pamumuhay natin na maging pamumuhay dito sa mundo. Hanapin ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa at yung banal na Espiritu Santo na siyang tulad ng tubig na bumubulwak sa ating mga puso, yung kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Makikita natin si King David, he was longing for this spiritual life na gusto niyang gawin sa buhay niya, sa buong buhay niya. Sa Psalms 119 verse 76 hanggang 80 and hanggang 88. King David said, sa verse 76, let I pray, your merciful kindness be for my comfort according to your word. Ako'y nananalangin ng iyong kabutihan, kahabagan, ay mapa sa akin at maging comfort ko ang iyong salita. Maging comfort natin ang salita ng Diyos, hindi maging negosyo. Kayong mga preacher, comfort nyo ba ang salita ng Diyos? Maaring sinasabi, yeah, comfort ko ang salita ng Diyos kasi kumikita ako rito, nakakakuha ako ng more than 40%, more than 60%. At makikita ninyo ang pamumuhay nila. Makikita ninyo, mga kapatid, na ang uri ng Kristyanismo ngayon, pananampalatayang sinasabi nila ay malayong malayo sa tunay na Judeo-Christianity. Malayong malayo. At hindi ko sila kokopyahin. Minsan, nung ako'y bago pa lang kay Hesus Kristo, nandyan, Brother Joe, i-share mo to. I-share mo tong gospel about tithes and offering. Ako naman naanin ko, pero nakikita ko, anong base? Walang base yan eh. And then they will collect money. And then afterwards, meron na silang pambili sa palengke at pambili ng mga bagong damit. Is that what the Bibles are intended to do for us? Gatasan ng mga tao? Hindi yun dapat. Si Jesus Christ ang ating dapat na ipangaral. At tulad ni Haring David,
Siya'y nananalangin ng kabutihan ng Diyos ay maging gabay niya, maging comfort sa kanya. Verse 77, let your tender mercies come to me that I may live, for your law is my delight. Hayaan mo ang iyong kabutiang loob ay dumating sa akin upang ako'y mabuhay. Para sa iyong salita, ako'y magkaroon ng kagalakan. Ito ang tamang attitude. Tayo mga mananampalataya, kahit hindi ka preacher, kahit hindi ka pastor, let your tender mercies come to me. Yung habag ng Diyos ay dumating sa iyo. Sapagkat kahit ang kinakain mo ay kapirasong subo ng kanin na ang ulam ay chicharon, inuulam ko yon. Mas gusto ko pa yun kaysa sa mga, alam nyo, ay ng tekniko. Kahit sa Pilipinas pa lang ako. Kanin, lalagay ko ng isang chicharon, sausaw mo sa konting suka, maasim-asim. Pagkatapos mayroon akong tinatawag na neutralizer. Ang neutralizer ko ay isang pirasong saging, kukuha ko, kakainin ko. Ang sarap ng kain, manamis-namis. Maasim-asim, manamis-namis, maalat-alat. Ganon ang simpleng buhay. Until now, ginagawa ko yun. Tulad ng sinabi ko. Pandesal, pinapalamanan ko ng sardinas. Pandesal, minsan pinapalamanan ko ng tuyo at ng tinapa. Ginawa na natin yan, tayong mga mapagpakumbaba at kung ano lang pwede nating iulam, di ba? Hindi tayo nag-ahanap ng anumang masasarap, basta kung anong meron dyan. Nung dati-dati nagtatanim mo ko ng dahon ng ampalaya, kukuha ka lang ng dahon ng ampalaya ko at talbos ng kamote. Pakulaan mo lang ng konti, lagyan mo lang konting tubig, di ba? Pagkatapos, ilagay nyo sa tasa. Alam niyo yung bagoong na isda? Gaganunan nyo lang ng bagoong na isda, tapos konting kalamansi. Tapos, kuha na kayo ng kanin, ulam na. Subalit itong mga preacher ngayon talaga, makikita ninyo, they're all well-fed. Because they are so greedy for money, they have a lot of pera para sa kanilang mga pamilya. But they don't care about the people na nagugutom. Kinukuhaan pa ng tithes and offering. Kita nyo kasakay Manila. Ito ay dapat nating matutunan na huwag tayo basta-basta magtiwala. Kahit kanino man, kahit preacher pa siya nagsasalita, don't trust what he said. Just take a look yung lifestyle niya. Si King David sabi niya sa verse 80, let my heart be blameless, that I may not be ashamed. Ito ang tamang attitude. Let my heart be blameless. Walang anumang kasakiman, walang anumang tinatawag na kasalanan. Ingatan ng Diyos yung puso natin. Ito ang magandang tunay na makikita dapat sa bawat mananampalataya, sa ating lahat, sa mga preacher o sa mga Kristiyano na mananampalataya. Idalangin natin ang ating mga puso ay blameless. Be blameless. Walang bahid kasalanan. Pero makikita natin yung mga sakim sa pera, they don't care about kung blameless ang puso nila. As long they will gather all the money from their crooked ways, ay napakasaya na nila ron. Kahit alam nila na sila ay pupunta sa impyerno, at huwag ninyong pagtawanan ng hell, because Jesus Christ said, even si Satanas ay luluhod sa kanya at parurusahan at hihiyaw ng day and night doon sa lake of fire. Sino pa kaya yung mga tao na to na nakakapiranggut lang? Kakapiranggut lang ang mga utak na nasa kanila. Hindi na kayo makakaalis doon. Kayong mga makasalanan na patuloy na paggawa sa kasalanan at pang-aalipusta sa Diyos at pang-aapi sa kapwa-tao. Verse 88, King David said, revive me according to your loving kindness. Revive me. Ayun dapat ang hinihingi natin bilang mananampalataya. I-revive mo ko, Panginoon, every day. Nangihina tayo minsan. Pag kulang tayo sa tulog, kulang tayo sa kain, hindi pa masustansya, nangihina tayo. But remember,
may isang sikreto na dapat nyo malalaman na hingi nyo sa Diyos na ma-revive kayo lagay sa espiritu, sa pisikal, at sa inyong pananaw. I-revive kayo ng Panginoon. Lalo na, yung mga tao na nasa ibang bansa, nagpapaalipin sa ibang tao para lang kumita, minsan hindi pa nasasweldohan ng tama at naaabuso pa. Always ask the Lord na, revive me according to your loving kindness, O God. Yun na maging prayer natin. Yung mga pinag-ipunan ninyo ay maging matalino ngayon kayo. Hindi lang kayo mag-iipon at para ipadala sa inyong mahal sa buhay sa Philippines, kundi mag-iipon kayo na yung pera na yun na pinaghirapan ninyo, pawis, dugo at buhay ay maging intact at magamit po ninyo at pagpalain ng Diyos sa pasisimulan ninyo sa bagong buhay ninyo pag uwi nyo sa Pilipinas. Ikalawa, bakit kinakailangan si Jesucristo ang ating piliin, ang magsisi kaysa mapahamak? Dahil si Jesucristo, siya ay sumasa Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay sumasa Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang manggagawa. John chapter 14 verse 8 hanggang 14. Ang sino man, tandaan ninyo, ang sino man tumanggap kay Jesucristo ay tumatanggap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan natin, si Jesucristo ay hindi little God o demigod. Binasa na natin na maraming ulit sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Hindi sinabi in the beginning God. Bagkus in the beginning was the Word. And the Word was with God. Doon na binanggit yung God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Pinakikilala yung Word. Sino yung Word? Siya yung nagkataong tao. Anong pangalan na nagkataong tao? Jesucristo. In the beginning. Kung babasahin natin sa future tense na yon hanggang sa bumaba siya, in the beginning was Jesus Christ. And Jesus Christ, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and Jesus Christ was with God, which is the Father. And Jesus Christ, and Jesus Christ, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God, and still God even today. Meron iisa lamang Diyos, subalit ang iisang Diyos ay nagpahayag sa tatlong persona, Father, Son, and the Holy Spirit. And these three are one. There are three that bear records in heaven. Sabi ng 1 John. Maging sa 2 John, 3 John, binabanggit doon the Father, Son, and the Holy Spirit. Si Jesus Christ, kung pipiliin natin, nasa Kanya ang susi ng kaligtasan sapagkat repentance ang dapat nating gawin upang di tayo ma-perish o mapahamak. Si Philip, sa John chapter 14 verse 8, nagtanong siya, Philip said to Jesus Christ our Lord, Lord, show us the Father, and it's sufficient for us. Verse 9, Jesus said to him, have I've been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Ang linaw. Natumbok agad yung mga nais ding ng mga tao. Pakita mo sa amin ng Diyos. Sabi niya kay Philip, ang tagal mo na akong nakakasama until now. You don't know? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Tapos ang kwento. Big sabihin, sa salvation, si Jesus Christ ang tagapagligtas at ang Diyos ay nagliligtas. Sa pagsisisi, si Jesus Christ ang ating lalapitan dahil ang Diyos, ang sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya tinataboy.
Muli inulit ni Jesus sa verse 10, "Do you believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works." Yung Ama ay nagdodwell, nananahan kay Kristo, at siya ang gumagawa ng bawat gawa. Verse 11, "Believe me that I am in the Father, and the Father in me." Example, the Father and Jesus Christ. Si Jesus Christ sumasa Ama. Sinabi rin ni Jesus Christ, yung Ama sumasa Anak. Because they are one. The Father and the Son. And the Holy Spirit na bababa in the coming years after the resurrection, coming days after the resurrection ng Panginoon. So John chapter 1 verse 1 hanggang 5, "In the beginning of all things, creation or anything, manifestations, Jesus Christ was the Word, and the Word, Jesus, was with God, and the Word was God." The Word Jesus was God. Because in Christ's nature, Jesus Christ's nature is God. Kahit nung nagkatawang tao siya, His nature is still God. Although hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, God is invisible. God is omnipresent kahit nasa saan. Si Jesus Christ ay nandun lamang sa Jerusalem, pumupunta sa Galilee, sa Capernaum, and then back to Jerusalem. Nung bata pa siya sanggol, pumunta siya sa Egypt, tapos sa Nazareth. Hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos na pagiging omnipresent na everywhere. Nandun lang siya sa specific location. And then hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos as an omnipotent God, all-powerful. Bakit? Sa krus ng Kalbaryo, hindi ginamit ni Jesus Christ ang all power para hindi siya maipako. Dahil hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, hiniwan sa kalangitan ang nature niya as divine God, divine Lord. Subalit si Jesus Christ ay still divine nung nangaroon siya sa sanlibutan ito. Ang sabi rin ng Biblia sa John chapter 1 verse 3 hanggang 5, "All things were made through Jesus, and without Jesus nothing was made." Sa creation, si Jesus Christ ang creator. He is not a co-creator. He is a creator himself, along with the Father and the Holy Spirit. Because this one God created all things. Kaya nga Elohim, sa Hebrew word, El meaning a singular, meaning God. Im is plural because God manifested in three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Elohim, Im is a plural na dinidiin doon na God is hindi tinatawag na God is only one, siya na rin yung Father, siya na rin yung Son, and Holy Spirit. No. God revealed Himself in three persons with three distinct persons, all-knowing, all-powerful. Sila o yung Espiritu Santo, si Jesus Christ at ang God the Father ay isang Diyos lang. Subalit, nagpahayag sa tatlong persona. And Jesus Christ said, Jesus was life, and the life, verse 4, ng John chapter 1, verse 4, "In Jesus was life, and life was the light of man." And verse 5 said, "And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Kapag namumuhay ka sa kadiliman, may liwanag, at patuloy ka sa paggawa ng kasamaan, instead of repenting, ang kasunod dito ay perish. Mape-perish ka. Mapapahamak ang isang tao. Bakit si Kristo ang dapat nating piliin? Mag-repent at hindi tayo mapahamak?
repent or perish, I would rather choose repentance over damnation o ma-perish tayo. Dahil ang buhay ng wala hanggan ay nanggaling sa tunay na Diyos at si Jesucristo na siyang isinugo ng Ama sa John chapter 17 verse 3 ang pinagmumulan nito. Hindi ibinigay o hindi ang Diyos ay hindi niya ibibigay ang paghatol kanino man o siya mismo ang hatol. Sa halip ibinigay niya ang buong paghatol kay Jesucristo. Siya na ang hatol sa lahat ng tao. Kahit itanggi pa ng ibang mga taong may ibang relihiyon. But Jesus Christ said, done deal na. Si Jesus ang hatol sa mga tao sa huling araw. Jesus Christ said in John chapter 17, verse 5, "And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was." Sinabi ni Jesus Christ, Ama, luwalatiin mo ako, na akong ikasaman mo sa iyong sarili, na kapareho o the same glory which I had with you before the world was. Kung may glory ang Ama, may glory din si Jesus Christ, pareho sila sa glory. The same glory. Sapagkat there is only one Almighty God that distinctly na nag-exist in three persons. Ang Diyos ay nais ka na iligtas. God wants you to be saved. According to John chapter 17 verse 11, "Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one, as we are one." The one true God. According to 1 John chapter 5 verse 20, Acts chapter 2 verse 38, Apostle Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Jesus sat down at the right hand of God. Acts chapter 7 verse 56, Hebrew 10:12, Colossians 3:1, Mark 16:19, 1 Peter 3:22, Romans chapter 8 verse 34. All of his disciples at his ascension see him sitting at the right hand of God. Acts 2 verse 33. Si Kristo lang ang dapat nating piliin. Repentance ang piliin natin over doon sa kapahamakan. Para hindi tayo mapahamak sa kapahamakan na binanggit na ng Panginoon na nakalaan para sa mga demonyo at sa diablo na si Satanas sa huling araw na yun. Mga kapatid, walang ibang Panginoon akong sinasabi sa inyo kundi si Jesus Christ. Sa inyo ngayon, anong pipiliin ninyo? Repent or perish? Magsisi ka o mapahama ka? Kung ayaw mo magsisi, kapahamakan ang next option mo. Dahil walang ibang option. Dalawa lang ang option na binigay ni Jesus Christ. Repent or perish. Nasa sa inyong desisyon na yun. Tandaan ninyo, kaisa-isang kaluluwa lang kayo. Yung isang kaluluwa ninyo ay huwag ninyong hayaan na pagkamatay ninyo ay doon kayo mapunta sa kapahamakan o ma-perish. 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 3. Now the Spirit expressly says that in the latter times, the last days, and we are in the last days now, some will
depart from the faith, giving heed to the deceiving spirits and doctrines of demons. May mga tao na pipiliin ang mapahamak, sapagkat sinabi na ng Espiritu ng Diyos sa huling araw, ang iba ay tatalikuran ng pananampalataya tulad ng sinasabi ko ngayon. Kung ang pipiliin mo repentance, ika'y paparoon sa kalangitan. Kung ang pipiliin mo ay perish, ikaw ay paparoon sa impyerno, sa hell. Kung sasabihin ninyo na hindi totoo ang hell, mas napakaraming binanggit si Jesus Christ kahit ang Bible about hell rather than heaven. Sapagkat ang hell, ang mga tao ay mahirap nilang matanggap ang katotohanan na dun sila pupunta after na mamatay sila nang wala kay Kristo. Kaya mas dinamihan na mga propeta at ang mga alagad ang mga kabanata talata patungkol sa impyerno. Ang sabi rito, yung mga maloloko, malilinlang, sabi ng verse 2 ng 1 Timothy chapter 4, speaking lies in hypocrisy, they're using it through their hypocrisy, yung pagpipreach, yung mga makasalanang tao na yon, na bounded to hell, having their own conscience seared with a hot iron, yung mga konsensya nila may tatak na ng pagiging alipin ni Satanas. Alam niyo yung mga baka, di ba? Pagka tinatatakan ng letra o number sa bandang pata nila, pata o hita, so, makikita kung sino may ari nun. So, ganun din itong mga taong ito na papunta sa kapahamakan. Meron ng tatak ng iron o tinatawag na seared hot iron ang kanilang mga puso sapagkat sila ay mga ahente na ni Satanas. At sabi ng verse 3, forbidding to marry, pagbabawal nilang pag-aasawa, sasabihin nila, mag-stay na lang kayong dalaga, binata, para patuloy kayo sa pangongolekta ng pera at paglilimos. Dadaling ko kayo sa iba't ibang bansa para kayo maglimos. Forbidding to marry and commanding to abstain from food which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa, ipagbabawal nila ang pagkain ng ibang mga pagkain na nilika para sa ang mga pagkain na ito ay para tayo makapagpasalamat sa Diyos, pero sila ay gagawin nilang isang tinatawag na tool for their deception, yung mga pagkain. Mga kapatid, mamili na kayo. Anong pipiliin ninyo? Bibigyan ko kayo ng example. Anong pipiliin ninyo? Pencil o permanent pen o pentel pen? Pencil or pentel pen? Kung pencil ang pipiliin ninyo, magkamali mga kayo ng sinulat, mayroong eraser sa taas, mabubura ninyo. That's a symbol of repentance. Kung pentel pen naman, pag naisulat ninyo yung ink, it's permanent. You won't gonna erase it. Dahil walang tip ang pentel pen. Yun ang tinawag na perish. Whatever did you wrote or signed, dun ka na. Kapag nag-sign up ka for Satan, dahil hindi mo pinili ang repentance, na si Jesus Christ ang may author, ang pinili mo si Satanas, you are already signed up, bound for hell. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo ang sinabi ng Panginoon. Mapeperish ang iyong kaluluwa, eternal damnation.
Wala kang magagawa. Isa ka lang kapirasong kaluluwa na inilagay sa physical body mo. Pag namatay ang physical body mo, yung kapirasa mong kaluluwa na yun ay dadalhin ng Diyos sa kapahamakan. Ang mga anghel niya maglalagay sa ito forever and ever. Magngangalit ang mga ngipin daw ng mga makasalanan sa impyerno. At iiyak at sisigaw sa hirap at sa sakit na kanilang nararanasan doon sa isang lugar na tinatawag na Hell, Hades, o anumang tawag dyan, o tinatawag na Gehenna. Mga kapatid, kung pinili mo ngayon ang repentance, ang sabi ng Biblia, handang magpatawad ang Panginoon anumang kasalanan ng ating mga nagawa. Handa tayong pakinggan at linisin sa lahat ng kasamaan. Maraming salamat sa inyo. Ito ang inyong kapatid na si Brother Joe. At muli, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga sandaling ito, nawa ang biyaya ng Diyos ay laging sa ating lahat. God bless inyo lahat.